Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong adlaw kaninyong tanan. I am Father Ramonito Maata, the manager of DYWC and the chairman of the Commission on Social Communications in the Diocese of Dumaguete. Karong adlaw, we are holding this special interview with an expert on the issue of Negros Island Region or NIR. As a backgrounder, ang atong diocese sa Dumaguete, pinanguluhan sa atong halangdong obispo, Most Reverend Julito B. Cortez, mihimo og open letter addressed to the President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., to veto the passing of a Senate Bill 2507 into a law. That means we reject the proposal of creating NIR, or Negros Island Region. This time, Siquijor is included. There are some reasons for objections. For example, there has never been comprehensive information dissemination. There was no just fair consultation, no due process, no public hearing, and this is also perceived to be disadvantageous to Negros Oriental. And there are many more reasons. However, dunay bag-ong concerns nga mitumaw karon, and over and above all these reasons that I've mentioned, mao ang issue on constitutionality of NIR. Ang pangutana, pasok ba ang NIR sa atong constitution or nakalapas kini sa atong batakang balaod? Uban ka nato karong adlaw ang batid ug haniti sa atong konstitusyon or batakang balaod. He is the former president of Foundation University and also the former law dean of the same university. He is also a bar examiner, consultant of the State Bar of California, and the lead affiliate attorney in California Court of Appeal based in San Jose, California. He is an outstanding Negrense awardee and the former president of the Integrated Bar of the Philippines, Negros Oriental Chapter. Please help me welcome Attorney Marcelino Maxino. Mayong adlaw kanimo, Attorney. Salamat og mayong adlaw usab kanimo, Father, og kaninyong tanan. Uban sab kanato karong adlaw ang atong active member of the Diocesan Electoral Board, and at the same time, he is a mechanical engineer and a former broadcaster, and just now he is still a broadcaster. And also, he was teaching in the College of Engineering in Silliman University, and he is a retired manager of the National Power Corporation, Visayas Regional Center. He is also the former country manager of the New Zealand-based Progen Limited. He is also the former general manager of Allgen Philippines and the consultant of the different power projects and issues in the country and in the Southeast Asia. Please help me welcome Engineer Fred Magaliano. Mayong adlaw kanimo, Engineer. Mayong adlaw, Father Ram. Mayong adlaw, Attorney Mars. O sa atong mga televiewers o iyong mga tigpaminaw sa DYWC o sa mga istasyon nga naapil niining atong broadcast. All right. Ato dayong sugdan ang atong diskusyon about the constitutionality of NIR. Atong ihatag ang unang pangutana sa ato ang speaker karon. Ang pangutana, the first thing that we will have to ask him is this. We have heard nga you have raised constitutional issues about NIR. So can you tell us what your constitutional concerns are, Attorney? Daghang salamat, Father. Makabala ka manggod ni kay
ang kining atong constitution is what we call the fundamental law of the land. Sunod na sa balaod sa Dios. Batakang balaod. Walay balaod sa Kongreso. Walay executive order. Nothing below the Constitution maka-overcome, maka-reverse ug unsay gisulti sa Constitution. Sa ato pa, the first inquiry is, in any legislation, natukma ba ni sa batakang balaod? Isukod yun mo, you have to measure it against the Constitution. Kining atong Constitution, dunay gitawag og ordinance appended to the Constitution. Kanang ordinance, maugad na siya nagahanay sa mga different regions. Kinsay mga regions inim o kinsay mga provinces nga niya ini. Kita na ata sa region 7. Okay. Ang Negros Occidental naanhay mutang sa region 6. Pagbuot na sa konstitusyon. Kanang ordinance parte na sa konstitusyon. Mingon ang uban nga lahi ramang guna kay murabagi adra. Tinuod man addition man ng mo man ay definition of ordinance, pero di ba kung something is added to something, it becomes part of that to which it is added. Mao man gani nga ang numero 1 imong idugang dito sa numero 4, ang numero 4 na usub na nahimo ng numero 5. It becomes 5. Kay part man na siya. Sama ra na sa makahuna-huna ko para sa atong mga kaigsuonan nga dili mga abogado pananglitan sa atong kabaryuhan. Pero ang kumon na ko mahuna-hunaan kanang pedicab. Ug palit ko pananglitan og motor. Ang paliton nako motora, insakto naman na, di ba? Masakyan naman tanan. Pero na akong pamilya, na akong mga bata, nga kaya akong huna-huna mo, gamito na ako pagkatudila sa ilahang mga trabaho, pag-eskwela, pananglitan na gamon taon ako na nga sakinan sa mga bata. Di man maraang tanan, piligro po open. So maghimo ko, magpa-taod ko og sidecar. Ang sidecar, nabutang na sa motor. Nahimo ng muna na gitawag na itong pedicab because pedicab includes both the motor and the sidecar. Maunay akong tandi ang kining atong ordinance. Now karon, kay uma-ordinance parte sa Constitution, there are only 3 ways. Tulura ka pamaagi pag-usog niya na basta Constitution. Dili na mahimo sa Congress, walay puder. Walay gahom ang Congress nga makausog sa Constitution. Dili na mahimo sa Presidente, walay gahom ang Presidente nga mauusog sa Constitution. Ang makausob sa Constitution, ang mga tao ra. Kita, ng mga voters tanan. Nan karon, sa para usab sa pedicab, padalitan karon, gahuna-una ka kini imong sidecar o patray sulod. Pero na kay bagong bata, gusto din mong dugangan usa ka seat, dugangan na para sa inihimo nila karon na dugangan og laing region. Unya, ang question, kinsa may magbuot o dugangan ba na? Kadtubang na nagsakay ra or ang tag-iya? Mao na usab ining atong konstitusyon ug ordinance ang makausob kadto mga tao nga nag-approve sa konstitusyon. Dili makausob ang Kongreso, dili makausob ang presidente, dili makausob ang tanan. Muingon sila nga may consultation man. Maybe so, di ko na makasiguro tinuod ba na, pero assuming nga may consultation, kisa may ilang gikonsulta. Nag-istoryahan na may sa gathering mga gani dito nga na nangutanag, nabi usan ninyong nahibaluin walay usang gikonsulta. Wala gani bisan usang pare gikonsulta. Kada munisipyo na magipare, kada parish na magipare, walay usang gikonsulta sa opinion. Pero baskin pagduna, lain ng consultation, lain ng plebisito. Kanang consultation, mahimo ran ug ako'y mo konsulta nimo Father Pananglitan. Mahimo ka mosulti ka, hindi ko ana. Ako paminawon, palatso sa pikas dalugaw, wala ko obligasyon nimo. Dili ko kinahanglang mutuman sa imuhang sugyot, sa imong opinion. I can't disregard that. Munag sila mo konsulta sila, umingon ng sila nga, besang usaw pa na ninyo, maayo ning niyang kuan, padayon ning niya. Wa kay mahimo. Ang plebisito different siya. Kay ang plebisito is an exercise of our right
of suffrage. What does that mean? Mubutarta. Ang atong boto, binding. Dili lang binding, kundili ang atong boto equal ra sa boto sa congressman or sa senador or sa presidente. Kada usa nato, usara og boto. Karon og dili nila na ninyo na sila nga anyway sugot naman me. So they are claiming nga ga-represent sila, let's say one district sa Negros Oriental, tulo ta ka districts. Ang ipasabot nila si usa ka boto ra ilarang boto ang inunta ihapon mao'y boto to sa 1/3 of the districts. Dili man na demokrasya. Tinuod man nga we are a Republican government. Kanang Republican government sa to pa na dunay mga representatives kay unwieldy man pod kaayo kung tanan ta mo atos kongreso wala na lugar ang kongreso. So we elect a representative. Pero ang representative has limited powers. Ang ilang power paghimo og balaod, wholesome laws, dili pag-amend sa konstitusyon. Di sila mag-tinker sa konstitusyon, wala sa ilang gahom. Muna maingon sila nga, anyway, represented naman sa mga people not on this issue. That is why when it comes to constitutional amendment, ang mga tao wala gahatag og poder nila, wala gahatag of authority. Mao man gani nga they have retained the power to make the decision by reserving that suffrage in the form of a plebiscite. Sila yung mo aprobar. They will have the last say, the last word on any measure. That's very good, Attorney. Doon na ako ipasupot dungan sa imong diskusyon. Thank you. Nga doon na ipasupot ka mga una-una nga sa pag-elect nako, pagbutar nako sa akong representante, gitagaan nako sa gahom pag-represent nako o paghimo sa NIR. Sa may kasultiana. Wala na. Sayop na. Gitagaan mo siya og gahom paghimo og balaod. Dili man ni ordinaryong balaod. Sama ra na sa moingon ka kining imong istorya engineer. Sama ra na sa moingon ka padlitan. Let's say, may suguon ka. Ibong anak, ibong parente, ibong manghol, whatever. Palit ra gani dito og sa may tumahin mo, ha? Karne. Palit og karne, palit og bugas. Hatagan nimo kwarta. So, may authority kang gihatag niya. Ang authority nga imong gihatag niya, pagpalit og bugas. Pag abot niya dito, kita siyang tuba. Labi man ning tuba. Palit niya tuba. Kaya giinom. Para sa po nagnaay mga projects ba? Oh. So giinom niya, busog siya. Hubugay dagwa siya. Ang question, katong iyahang gigamit niya ang imong gihatag nga kwarta nga ipapalit og bugas. Gipalit niya og tuba. Unsa man? Authorized ba siya ito? Ano? Dasa to pa, valid ba to? Maunang naa. Breach of trust. Tinuod, we elected representatives, pero limited powers. We did not elect them to amend the Constitution or to tinker with the ordinance nga ang gahimo mismo ang katong framer sa Constitution unya giaprubahan nato. Makahimo man silang proposals? Wala question. Pero mananggid sila nato, mangayo sila approval nato, kitay magbuot ug ipadayon manag dili ba? So ang buot ipasabot ani attorney nga kining paghimo sa bag-ong rehiyon maghimo kausaban sa konstitusyon. Mahimong kausaban yun. Meaning nga dili sila allowed pag himo ni pag-apply silang power to change the constitution kung dili ipabalik na sa mga tao. Babalik sa mga tao. Ang mga tao'y magbuot. Maunang we like to pride ourselves in calling a democracy. Unsa may buot sa democracy? Kita. Muna'y giingon sa atong konstitusyon, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Unsa man ang sovereignty? Muna'y totality of power. Ang power of the state, tanan. Wala sa mga opisyal. Nias katawhan. Nias katawhan.
all government authority emanates from them. Ug doon na sila yung authority tungod kay gika dato atong gihatag ng naa nila. Munang ilang ampingan kay dili na ilaha. Kana bitaw, now, kanang akong iyong dili ilaha. Now, take a look at this father, engineer, o akong kaigsuunan din na, nga naminaw ron. Kining ni ang, kalimot ko siya ako insulted, pero anyway, Doon ako'y nakita din. nalimot ko sa ako insulted. Yes, diri mata sa kabahin bitaw sa pag-uli sa kahum ngadto sa katawhan. Yes, yes. Ang atong constitution, akong gikaykay din sa Article 10 sa 1987 Correct. Constitution, Article 10, ni sa section number 10. 10. Okay. Akong pasahon. Okay. Section number 10. No province, city, municipality, or barangay may be created, divided, merged, abolished, or its boundaries substantially altered, except in accordance with the criteria established in the local government code and subject to approval by a majority of the votes cast in a plebiscite in the political units directly affected. Okay. Palihog ko ng pasabot. Pasabot. Thank you kayo. Akong i-continue, katong akong kay sumpay mo na itong akong i-istoryahan ganyan. Yes, If it is a constitutional provision, the only way to change that is an amendment of the Constitution. This is a mode of amending the Constitution. Pero kanang na ang kinahang ini proposed amendment ibalik yun sa mga tao. Now, kanini ang provision nga no province, ha? Walay two words ana nga akong i-highlight. Una, merge. Ikanduha, boundary. Let me go to the merger matter first. Ang ipasabot ana nga dili pwede nga sagulon. To merge means to fuse, to coalesce. Even ka ng mga political parties ka mga anang nga munini ang partiha let us unite. That is merging. No merger may be made without complying with the requirements of the local government code. Now, and also a plebiscite. The other word is boundary. Kini ang boundary na ingon sila gawa may utlanan ining mausob mura man gihapon kanang classic reading sa Constitution literal ra kayo di man ingon nimo ana pagbasa ang Constitution. The Constitution is one whole document. When you read the Constitution, every word imo gyud nang i-connect sa the rest of the Constitution that has bearing on that word. Now karon kining boundary kinira ba yung linya nga sabi, anak mo ba na boundary na? Tanawa sa local government code. Ang nabutang dito, nga when you, kanang, for example, you set aside boundaries sa mga provinces, cities, municipalities, barangay, you look at three important elements. Number one is income. Number two is population. Number 3 is territory. Kanang territory, mao dagoy na imuhang malinyahan. Mao dagoy malinyahan mo gusto ka. Pero kanang income, madala ba nimo naglinyag papel sa mga tao? Kanang population, mahimo ba nag-imong linyahan? When you talk of population, you have to think about culture, about language. Huna-huna, kini ang paghimo ini tanawa ang framework. Di ba language anay hinungdan? Ang mga Ilocano sila dito. Ang mga Tagalog po ng ilang region. Ang mga Bicol po ng ilang region. Language, culture. Ang mga Hiligaynon po ng ilang region. Munang tuwa sila sa Bacolod. Sa Region 6. Problema lang kay second fiddle rumangod sila dito. Ang Occidental, di man yun sila lapo sa Iloilo. Okay. Ang Region 7, mga Bisaya ra. Now, sa to pa, ang pag-draw sa boundary nga ingon ana, dili tungod sa geography ra, kung dili gi-consider ang income nga wala po'y pobre kayo.
Gi-consider po ang population ng ilang culture, ilang behavior, ilang kidaya, ilang batasan, ilang sinultihan. Kamu diha ka magsig, di mo magkasinabot, why hinungdan? You are in the same region, pero kani kailang proposal, pareho ko na tag-region, pero laig sinultihay. Di man ko kasabot og ilunggo, musol ni gani kong sabot, lain man po ilang sabot. So, di, muna, sila po, di ko kasabot nila, di po na ko sila kasabot na ako. So muna na, labi na yun sa merger. When you merge them into a political unit, when you put them together, that is merger. It cannot be done without the plebiscite and without considering the other elements gadya sa local government code. Through that plebiscite or plebiscite kung British pa ta, meaning you go into the direct consent of the people. Correct. Dili kay sa atong representante. Dili kay wala sila, they have the power, wala sila authority to give our consent. Ato nang ipugan. Lakaw dito, pero bura ni himuha. Ayaw nang himuha ng uban, kaya ako rin mo himu ini. Mauna na karoon ng hitabo. Kining kabahay sa konstitusyon, adto bata sa Region 6 or adto bata sa Region 7, wala man na itong ihatag nila. Wala man na gidiscuss sa campaign. Nobody raised that as an issue. Kaya ila pa nang giraise. Ila pa nang giraise sa issue. That would have been beautiful. Let the people decide. You stand on that issue. Karon, may election ba ta sa next year? Di ba? Next year? 2025. 2025. Kana may akong lahan nga makitaan. Kaunta, tindog mo, asa mo ini, and then that is the line. Og paitan, og submit ni, og plebiscite niya, mga idungan kini sa idungan pananglitan sa eleksyon. Naapoy question, yes or no. So, define your stand. Kaya mga tao mo magbuot. Will siya padala pa magpalit ng mga tao on an issue like this? Nindot imong puntos, attorney, because naman ko sa Diocesan Electoral Board. Ako ang executive director diha. Now, walay usa sa mga politiko nga naghisgot og NIR sa ilang platform of government nga gipresentar ni atong miagi eleksyon. So, karon ni tumaw, unang kalit after ni gisuspenso ang katong executive order by katong executive order ni President Pinoy, onya giwala ni President Duterte. So, nakalitan na lang ta karon nga ning abot na mo po niya, niabot sa Congress, naabot sa Senate, kung ganon. Pero attorney, manag-wonder ko ba, like, halos kasagaran ba nila ang nagkuhanin nila, mga abogado ba, no? Mga, So, lain-lain ba o interpretation ng abogado with regards to this constitution? Yes. Mauna, we are trained to do that. Each man is trained to think for himself. I have to give that to the lawyers. So, that's why, anak sa court, two sides good ng question. Two sides good. For or against any question. Pag decide sa court, that means half are correct. Ang katong nakadaog. The other half, nga napildi pod. Ang judge na nakapadaog. So, maugod na. Pero we are trained to do that. So, I do not begrudge the lawyers. Well, we take differently. And kami, mga abogado, we go by the law. We don't care kung sa imong opinion. You may be the president, you may be the chief justice. Your thinking is just as good as mine. Don't tell me just because you are this, you are that, insakto ka. No. We are reading the same law. You can be wrong. Before you went to that high office, you must have been a practicing lawyer and maunang na. Kanina ito mga do not want. Gamon mo na argumentum ad hominem because an authority says this, therefore it is what it is, what he says. No, sir. But I grant them the right. They are entitled to their own opinion. Is it the benefit of the doubt? Ngayon mong ihatag. Correct, yeah. Pero kaning mga concerns, mga reasons nato, attorney, atong ipaveto kining maong Senate Bill 2507. So kaning mga rason nga atong gipadangat sa atong sulat open letter to the President, ang pinaka-importante gani,
even before we talk about these reasons nga atong gi-mention, no, we have to talk first about this constitutionality. Kay, kinahanglan mo pasaro sa sila aning maong constitutionality before ta maghisgot kung makapasar sila. Kay kung dili sila kapasar, Wala na. it's Wala the hinungdan. end. Wala. Mauna, Father, akong ikumparar kini para sa atong mga kaigsunan dia. Kini ni ang posisyo ini, murabag hagdanan ba? Na kini ni ang kabahin ining NIR, ang kayan ini, ang hagdanan nga duhag ang pananglitan. Ang unang ang konstitusyon. Sunod ang benefits. Di man ka makaato si kaduhang ang di ka mo agi sa unang ang. Ug mahugno na kadiya sa unang ang useless ra. There's no point talking about benefits wa nang gani na. Kay ang constitution mao man gyuday batakan ba any law, every law has to pass through the test of constitutionality before it can become law and be effective as such. So kaning ni ang creating NIR in your interpretation and reading of the Constitution. So you say that it is unconstitutional. Unconstitutional, God, because that is tinkering with the Constitution. That is not that changes the ordinance to the Constitution. Changing the ordinance is changing a part of the Constitution, and that activates the amendment process. Do na gyud previsit. Agayan yun. In fact, before I forget, Father, if we be allowed to say sorry, but murag bulaktod lang ko for purposes of discussion. Gahapon, karon ako nadawat ning ni ang news kay gipadadaan ko og copy sa akong anak nga kining kabahid sa $15 billion big project, bridges and highways connecting Negros Oriental to Leyte. Ani magsugod sa Sibulan. Ani magsugod sa Sibulan, paingon sa Santander, taytaya na. Pag-abot sa Santander, dalaga na diya sa bukid sa Cebu, ha? Ambak na po dito, connect dito sa Bohol, ha? Dito sa Tumoy's Bohol, dayong paingon sa Leyte. Now, kini, mao ni atong gikinahanglan. Mao ni ingon si, kini, private pa. Private. Maybe mo, pag sila mga to. Now, ingon ining klasiha og infrastructure atong gikinahanglan. Dili ang NIR. We don't need NIR anymore. To me, ha? Murara siya gasamok-samok ini. This NIR becomes a nuisance. This is the project we need. Kini niya, connects us to Cebu. Easy kayo. Ang bridge, I don't know how. This is 4 lanes ang bridge. 4 lanes. Uma 4 lanes ang bridge, makadalagan tag kusog-kusog, paingon sa Santander. We are there, I think, probably in 10 or 15 minutes. They gani dagway kaabtan. I don't know pila ka kilometers na. Basta ang kanang fast craft nila, more padaganon, that's just about 15 Din kini mga 5 minutes to ana ka. 5 to 6 minutes. O mga 6 kilometers rin eh. 6 kilometers. You run at 60 kilometers per hour, which is pretty slow for a 4-lane highway. To ana ka in 5 minutes or 6 minutes. Attorney, kana imong gisgutan ba di aron sa Business Mirror? Kunya dateline gahapon April 24, 2024. Kining ideya kabahin sa bridges no. Na Visayas Mega Project. Iba kaya. Atong pasahon. Sige. Pwede po ni makita sa TV. Hindi na guay. Anyway, yeah. so makuha na nila. Visayas Mega Project AG&P, meaning that is Atlantic, Gulf, and Pacific Company. That's a world-renowned company, engineering company, an American company. With this VNHIC, muna ang Filipino group, which means the Visayas Nisiboli Interlink Holdings Corporation, muna ang VNHIC. Kina istorya Ikaw, manhabula ka na kuha na. That's your line. That's your field. Engineering. Dugay na rin. Before the pandemic, diyan na istorya kabahin sa mga bridges across Cebu, Negros, Guimaras, Panay, something up to Bohol. So, maingon sila nga, doon ay mga areas karon nga gitulayan. Balita sa Pangil Bay. Gikan diya sa Misamis. Osamis City, paingon nga to sa dapit sa
Lanao del Norte at so forth. Paingon sa Davao, paingon gato sa kanang isla dito sa part of Davao sa Ningalan. But this is already programmed by the government. Ang kinahanglan ra gyud dinhi ang funding. But then nakita ni dire nga doon na signing gahapon niining AGNP o VNHIC. So meaning sa imong giingon attorney, kung hisgutan ang gitawag ng accessibility sa Region 7, mo ni si tubag. Mo ni dakong tubag. Yeah. Kaya if you are talking about accessibility to Bacolod and to Dumaguete, medyo dili na mao. That's why nalingaw ko sa when we were talking gahapon kay kung emerger man gani ang Occidental Oriental niya ipakapin ang imong Siquijor. Karon ang Siquijor, should we say, sa tulo ka probinsya maoy manghod. Maoy gamay kwarta, gamay bulsa. Now, kung mosugot sila itong imong giingon nga ari sa Siquijor. Wito, ako sila ginang. But that's going to the benefits in general. Sa ito ba? Right. Pero ako na naman ang ingnon na nga makapasar man sila sa second ang. Now, mao'y kamanghura na to ang Siquijor. Mao'y kinahanglag tabang. Mao'y kinapurblihan sa tanang mga probinsya. Ang mga tao umuadto pas Bacolod, binay mo krosa ng naanya, daghan pang iho diha sa dagat, ha? Dire na karon, hay mas bayo aron mas makatabang nila makadevelop sila ang mga infrastructures dito ma-improve adto tanang regional offices wala exception ato sa Siquijor. So ang mga taga Bacolod ato sila sa Siquijor. Unsa father, uyon kana? Na diha ang problema. Asa ani ang magkauyon. No? Mo man kay na may gipropose dito nga bahin-bahinon ng mga offices, no. There was even no mention nga na ay butang Siquijor, or perhaps there was, pero gidaog-daog na taon ng Siquijor. You know, Father, ako'y pasugtiyon na walay gasto kuno ang paghimo og kining NIR. But then Secretary Jokno sa budget during the time of President Duterte, that was 2017. Nag-ingon ka, estimated cost will be about 19 billion pesos aron pag-put up sa mga infrastructure. Paghimo og bagong region. Now, don't tell me nga, imo na ng paglingkuron sa mga provincial offices. To me, lipat-lipat mo na. Lipat-lipat na. Now, we are talking about parang nahimong joke na to Siquijor. Kaya kung sincere yun sila, tabangan ang kamanghuran. No, tinuon na. Tabangan. I'm with you. Kung sila dito nga mas gamhanan, sila kay pito ka bukilahang representante, kita tulo ang Siquijor usa, ato tabangan din gamay. Aron magkapatas na. Yet, you know, ato naman ang nahisgutan. Ang katubang punto sa akong anak, si Atty. Mick gahapon. Ngayon siya daga, kananaa og ma-approve ta, para madako, unsa may mupugong nila og ilahang dugangan o mga districts dire. Kita ang atong population, I think, pwede man tagbahaynon og unom tong iyang kwenta-kwenta. Ang population nato, pwede na tang unom ka districts dire lang sa Negros Oriental. Unsa may sunod nilang himon ingon ana. Unsa ba? Nagiingon nga because daghan tag district daw niya dinhi, so daghan na pud congressman. Daghang congressman. Kay mo man niya mahitabo. So, pero balik sa ko sa kuan. Sige, do you suggest ba, attorney, nga it would be nice kung kining before yun na pirmahan, kung mapirmahan man, kung unsa manggani, or whatever the outcome of this, do you suggest that this will a plebiscite or a plebiscite will be included in the next election? Yes, munay ako. Ug ilang manggani schedule hinoon ang under sa kuan, ang under sa kuan manggod kining kanang sa constitution pod, ang plebiscite has to be conducted mga 30 to 120 days after it becomes a law, after mapirmahan. So di nakahulat for the next election. Ang mahimo pugngan usa og layhan, return usa na dili usa na dayong do your homework better, panalitan umubito si President Marcos, especially with new developments. Kini niya karon, mega project, new developments. Study usa ninyo nigmaayo.
Wala gani mo ga-study. Karon, the local government code requires consideration of a number of factors before you make any merger or things like this. Ha? Kana na mo to, income, people, geography. Asa man ang study? Wa ko nakita ang study. Asa man ang report? Wa ko nakita ang report. I don't think a study was ever conducted. So even on that ground, they have mo anak, they have not complied with all the requirements. Paglaktod ba? What if, for example, Yeah. what if it will be signed by the president? What's going to happen now? Mahitabuan na yun, ato na yun sa court. So Now- pwede pa ta Oh, magka... yes. You can still ask the court nga dili o sa nang na i-prohibit ang execution ng anak kay there is a constitutional issue involved. Nya madugay na. Madugay na. Ako gani, I am hoping nga si President Marcos ug makahibalo siya nga dili man overwhelming ning support ini. Tinuod na may mga support. I grant it to them. Further, I am not saying nga sa ato pa nga I don't want to impose my opinions about the merits of the measure on them. Kana mang sa benefits mismo. Doon naman po sila yung mga reasons. Katong ilang ipagwana na, I grant it. Umaw ni nakapahimo nila, hunahuna na, I grant it to them. I don't take that against them. Pero naapoy against po. If you are for the NIR, let it be. Pero naman po against. Ayaw og i-ram down their throat ang imuhang pagtuo. Ha, ang imong huna-huna. Respetahi po ang ilahang opinion. Respetahi ang ilahang mga views po. So, ang ako ra gyud nga, leave it to the people. Let the people decide. If in the end, panalitan, sa plebiscite na yun silang, okay, ato ta sa NIR, so be it. I will accept that. Ma'am, the people have spoken. Because it's the will of the people. It's the will of the people, which is the will of God. So, if the people goes to dito, yes, we are a democracy. We abide by the rule of the majority. Murag muna importante na ako. Nga namang, why deprive the people of the right to vote? Nga naman ilang i-deprive o kinsa gusto na itong amiguhon. Ako pananglitan. Now, kininiya, this involves a right of association. Free association. Kita tanan, ha? Doon na tayo right nga pupili kinsa atong lahang ibarkada. Amigo, umuingon ta panalitan nga lahing kung makigbarkada sa mga bulanon, sa mga Cebuado, sa mga sikihudnon panalitan ningon na kita kay magsinabot ta same language anang naa. Nga naman kung didaan. Nga naman kung pugson pagbaato dito gan wala man ko'y amigo dito. Oh, so mao po nang naa sila. Respetahan na lang unta. Right of association. Kinsay, asa ka gusto mo dapig, lahang kang mo ato sa Region 6, okay. Pero ayaw, hitawin mi sa among right po pagpili ug asa mi lahang mupunta. Dahil atong kusayo ni siya minaayo. Okay, let us have a vote. Maingo mong gudong tanang na ang pamaagi. Di man panglaktod. Attorney, doon ako ipasupot nga in the spirit of association, kada panalitan sa Region 8 kay ang west side of Leyte inunta Cebuano speaking. Ang east side of Leyte is Waray speaking. Of course, the whole of Samar. Pero mo man naghimo nila nga argument karon nga nung nahimo mo na sa Region 8, unsa imo ikasultiana? Well, kada naagi, most of kada naagi ang region ang sa Leyte, mura mangyog predominantly kuan sila dito po ba kadang dito sa Waray side na na. Pero okay, well, I have the objection either ibutang na sila ang Southern Leyte i-appeal sa Cebu. Pero that should not leave a precedent kay hitabo nang na I don't know the reasons nga no nga naingon anan nga pero iusaran na sila dito sa Waray. I'm not even very sure if that was a very wise decision kay ang kanabitang mga dinindapita sa Malitbog sa Leyte sige mang naadapita anaman sila sa Cebu ang ilahang kuan commerce. Correct. That is why sa imong gisulti kanina nga ang mga Ilocano usa sila ka region dito. Usa sila ka region. Ang mga Bicolano usa po sila ka region. Kay magkasabot sila. Dali sila magkasabot inunta. Ilang communication lines and so forth, ilang mopeds,
mausa diha. Mo- For example, ang ARM o ang Muslim Mindanao. Yeah. Tungod kay ilang kultura, mayon-ingon, ilang sinultihan, ganon. Kay kini gunog inon ta makahimo sila ini. Ako ipahutanan nila. Okay, sa to pa ug makahimo ra ang Congress ini nga kung ano na tag unsaon pag-arrange i-insert ng inayar nga wala man na sa konstitusyon. Laknit from Region 7 ibutang of Region 6. Laknit usab ang Occidental ibutang from Region 6 ibutang diha kita from Region 7. Now karon suppose atong laknitod pod ang Ilocos ibutang dire. Mahimo din na nila. O by power ang Congress to do that, to just make changes to the ordinance. Ako silang pangatanon, do you have the power to abolish all these regions? Nga wala tayo region. You just connect by sama ining highway. Bingang bisag asa ka sayon ra kayo. Do you have that power? Can you totally remove the ordinance to the Constitution nga na-aproban sa mga tao kaya dire ibalik ta to 1935 ug 1975 constitutions? Now, do you have that power? Tubaga ko ana. Kadua, ug wala mo anang pwes, tubad sana. Pwede ba nga ang Manila ibutang din this region 7? Uga, ha? Or ang or ang Manila ibutang dito sa region 8? Or yeah, 18. Yeah, 18 ron. 12. Ako, I do not even think that they were validly created. So, I mean, just as from the point of constitutional law. So, ato na yung klaro no, kanang gitawag og ordinance to the Constitution o unsa diferensya ni ini sa Constitution itself? Okay. Dana, kanang Constitution, kanang body na sa Constitution. Kaya usahay kanang bitang magsulata o bitang mga nakaagi og kolehiyo pananglitan pasulaton ta og mga term papers, mga reports. Unya mohimo kag mga tagas kayo nga usob ana ni kang murag kapoy naman niya mataas naman kayo imo nang isulod yun sa body sa document. Hasta mga abogado kuan man sila ana, familiar sila kayo ana nga instead of making i-incorporate ni mo na kay di madhagbasag diha ra imo ra nang i-refer annex A attachment, but the attachment becomes part of the document itself. Kay kuaon nimo tong attachment wa na may sayod to, di ba? Ang imong tuyo man nga basahon po to as an integral part of the document. It becomes part of the document. Ang kuan lang ana nga mura ra ba siya addition ra. Mao tong akong example sa sidecar. Yung murag sidecar ra, imo nang i-attach dito sa motor, you have a different unit now ang imuhang nahimo nimo ng pedicab. Nan og kuhaon na tangtangon ng pedicab, mananghid po dagway ka sa tag-iyas motor. Mananghid ka sa mga tao nga anang naa. Dili kay mo ra nang laknit diag diretso. Mao ni niya mahitabo karon. So karon attorney, ato siyang i-summarize. Unsa man gyud yung mga moves mga sa pagkakaron ang after ni nato nadungog ang mga explanation on the constitutionality of NIR, unsa man dapat ang move nga himuon on the part of sa atua and on the part of perhaps to mga congressmen or yes, I think sila dino nga kining niya dili overwhelming ang ilang support to determine og tinuod ba yung may support din sa mga tao. First, muna ma-determine ra maguna og plebiscito gyud where the vote counts. Ayaw ng consultation. Yeah, kinahanglan ng consultation para nga ma-enrich ang imong mind, imong opinion, ingon ana ang imong decision making, judgment imong bulak kag unsa ana. Muna purpose sa consultation. Pero ang imong konsulta, pwede raman itong imong i-ignore. Di man ito mo count. Di man yun sama sa eleksyon sa plebisito. So you suggest that it will be included, ang kaning plebiscite will be included in the next election. Yes. That's one. Hold the NIR bill first. Ibalik usana for further study. And then we have done their homework, present that again in time for the plebiscite sa 1925. Muna ang ngayon. In the meanwhile, you know, I am hoping nga si President Marcos iyang ibeto to prevent division. Ihabitang platform unity man. Unity, this is it. This is very divisive sa mga tao sa Negros Oriental. Hasta gani sa Cebu. Cebu is also affected.
Kayo no, umawala ang Negros Oriental, especially with this bridge now coming out. Ha? Ang traffic to Cebu, ma-reduce. At ito na mas Bacolod. O ma-reduce ang traffic, ma-reduce ang economic activity sa Cebu. At ito na tamang prasa ang ubang tos Bacolod, ito na lang mga sa Bacolod. So ang Cebu will also be seriously affected by this. Unya, dayong ma-reduce ang traffic, ma-reduce ang mga tao dito, so ang mga shop, dayon sa mga hotels, na dili pod ko ang kayo. Kanang ma-reduce po ang ilang income, ma-reduce ang revenues. Has that been studied? That's supposed to be part sa ilang report unta. There has to be an economic study. Kinahanglan mo na income ba? Dili lang income sa mga tao. Income in general sa probinsya. Dili ng classic income nga hatag ra sa gobyerno kay mag-agad rata. Dili man na tinuod income. Kalamitan na ito mas bulsa sa mga kuan, sa mga suod dito. Kanang tinuod income nga kanang productive ang mga tao. Their own income. Dili ng mga hinatag ra nga ingon ana nga wala po na dapat sa ekonomiya, wala na ka-improve sa lives sa mga tao. Mo na, but economic activity, people, bisa ginagmay nimo anang mga tinda-tinda, nabay mahimo nimo ana, umada ko ang traffic, katabang ka sa mga pobre, mga gagmay kapital. So I think Cebu is also, I am hoping, unang bis nga, Cebu will come into the debate. And see nga, gihilom ramang gud ni. Huwag yan ko ipibalang mga, pibalo sila kay unanimous man kunuhay. Pero ang mga tao, ang mga kuan dito, ma-affected bang po sila. So, and then I am hoping President Marcos, to prevent division, i-plebisito. Kaya mga tao maka-accept o mapildi ka sa plebisito, you can accept. That's the voice of the majority. Ayaw lang ng trabaho sa tiil. Plantada lang. Doon ako'y gihuna-huna nga pangutana sa mga pro. Ngano ba nga karon pa man ning react kita dinhi sa simbahan nga doon na ni gipasakan na nila sa Kongreso o sa Senado nya andam na nga pirmahan sa presidente. Nganong wala man ta mo react niadtong nag-executive order pa si Presidente Pinoy in 2015. So nganong gipasagdahan man nato to, wa man ta mo react og ingon ini karon. Unsa kay mo ikasulti nini attorney? Okay, giribok naman putang President Duterte. Sa babay, wala, academic naman tutuwa. Correct. Oo. And then, para nako, ang EO manggod is temporary. Temporary. It's not like this nga imong papirmahan sa presidente becomes permanent. Yeah. Dako kayong impact nini sa atong socio-political life as a people of Negros Oriental and Siquijor. Now, niadtong EO, wala gi-appeal ang Siquijor. Wala appeal ang Siquijor nito. Karon ra nini ang gipasaka nining ilang bill nga gipanday nga gi-appeal ang Siquijor. Ngano po ka? Tingalig na ulaw sila nga duha ka probinsya ra. Kaya pwede ka na karon mag-iwan sila na. Suppose mo kanta nga kada probinsya usa ka region pod. Negros Oriental ray region, sugod sila na. Negros Occidental, mura po region, pero kada probinsya usa pod ka region, ngano pa man tang mag-region. na may probinsya. Daw. Wala may bridge from Dumaguete to Bacolod. Pero usbo na to, katong Visayas Mega Project, may usas mga Yes, I tubag aning mga kahadlok o mga kahangawa, anxieties, mahitungod aning accessibility sa mga kuano. Visayas Mega Project, ang bridges no from Negros Oriental to Cebu to Bohol to Leyte. Nagkaroon, they will have to argue na kini ilang proposal mas mayo kay anang bridge. Nga sa to pa even with the bridge nga inconvenient paghapon ng atong moadto ta sa Cebu ug kanang very beautiful highways na unya, a four-lane highway, mas inconvenient na kaysa moadto ta panilitan sa Bacolod agita sa Mabinay, way siguro di baka mahulog sa dalan. And diba? then, synonymous to this, una man nga murag aprubahan ang programa between Bacolod, Guimaras, and Iloilo
tungod ba kay mo separate ang Bacolod gikan sa Region 6, dili lang to idayon ang ilang tulay? Correct. Dili lang to idayon? Dito sa... So, Sila yung unang approve. Wala naman sila kakinala si Iloilo. Wala naman... This is dated yesterday, Oh. April 24. I don't know. Dili lang kumukuha na lang. alright, so more or less, ato nang naman natakol no, ang pinaka-importanting gisgutan nato because the focus of our discussion sa ato ang interview ko rin is the constitutionality of an NIR. And according to Attorney Maxino, nga, this one, kaning NIR is unconstitutional. So meaning, diha pa lang, di sila kapasar. Di ka kalapos ada. They will have to prove, they will have to make sure nga makapasar sila ani before we go to the next discussion. Yeah. No? Correct. Saang ang iyang gihisgutan sa hagdan pa, ang step 4 kinala mo pasar na. Kinampasar. Okay, so since we don't have kuana kanang murag ample time nining tungura, ato dagway pangayuan si attorney sa iyang last mga panapos nga mga pulong attorney, mga anything you would like to say after we have discussed Alang sa katawan. perhaps sa ato ang mga officials also and the president. This is a battle of ideas. Kalibnatan nato ng things personal. Nga usahay magkwanta nga makayo ni nako, may mahimo ko ini, makayo ni sa kong negosyo. Kalimtan na nato na ang atong hunahon, ang atong katawan, ang kaugmao nato nga murag permanente. Kaya kini manggong eleksyon, ang mga opisyalis nato nga ma-elected, di ka man go, mawala na. Kung di na kayo importante para nako. Ang importante, kanang battle of ideas. Kinahanglan yun yung isubmit sa mga tao. Debate yun, parang madiscuss o mayo. Unya mga proponents should stand. Ugun sana na ilang sila address, engage in debate. Dili magtago. Umama kanila hunan at tindugan ng naan nila. So munang kuan, kanang ang ideas. Ideas are permanent. Maunay nahimutang unta sa konstitusyon. Mao magani nga kanang butang sa maniini kay this involves ideas. Ideas are permanent. They are there forever. Mausub man nimo panahigit sa mga tao. Kining ato mga eleksyon, ingon-ingon anara, oh, people come and go, people die. Your terms expire. Everybody's term expire. Kita tanan mga wala ta din eh. Pero ang mabilin nato sa atong mga bata, succeeding generations, mga maayong ideas, mapahilo na niya. Kita nagpahilo na nila magmalipayon in taon ng atong mga nanunod nato. So let's create this issue as some kind of a legacy. Let this be a legacy sa inyong kuan nang ibilin. I really think nga kadang decision whether we should be with Negros Oriental or we should be dili na dula-dulaan. Mo mangani nang kinahanglan gyud untang ipermanente. Kanang usamay nang hitabo ang sa executive order ni Pinoy creating NIR. Pagsulod ni President Duterte, wala. Mo na gyapon. O kinay gulay plebisito sa Congress pananglitan ingon na ipas ninyo, hunos pagka next Congress repeal. Isira pud kayo. O ba maingon na nang sa repeal na pilay pag repeal, walay funds. Sayo naman na permar man pud gyapon di simo eh. Pero imo nang ibutang sa konstitusyon na aguna ratified by the people maunay layhan sa katawhan ang pag-usub ana kinahanglan na pud sa vote sa mga tao sa plebisito. So ako ra itong hangyo nga hunaon sa ato mga katawhan tanan, let there be ample debate. Ayaw nig dali-dali ipaagi na siya minaayo. Ako wala umudaog ang pro, okay raman ko kayo ana. Kini lang ang akong dili-layhan nga butan ang mga tao ug asa gyud sila paingon. Let the people choose. Moro na akong hangyo. Let the people choose. Let democracy live in this country. Protect democracy. People have died for that cause. All right, thank you kaayo attorney, and we will have our last words also from Engineer Magaliano. Father, salamat kayo. So, kini karon atong ihagyo sa atong katawhan sa Negros Oriental, and it was secure nga magpakabanata
there will be a time, perhaps in the near for the foreseeable future, kung unsay lakaw ni ining maong issue nga moagi magyutag plebisito niini, magpakabana ang tanan. Maminaw taw atong ayagon pag-ayo ang mga issues about unsay atong gigikanan, unsay karon, unsay ugma nining maong issue kabahin sa pag-merge or magpabilin ba ta sa atong pagka-Region 7. Una importante, kay kung tagaan tag higayon nga ato patang ayagon, ato pang tukion pag-ayo ang pros and cons niining maong issue, then ang atong awhagon ng mga tao, ang atong katawhan sa Negros Oriental o sa Siquijor, nga ato ning tun-an o atong masabtan untang tanan. Usa ta mo himo og desisyon. Mora ako, Father. Alright, so mga kaigsunan na dungog ninyo ang mga nagkadaiyang ideas aron sa pagpasabot, pagpalalom, pagpalapnag ni ining constitutionality sa maong NIR. Manghinaot kita nga nakahatag kinig lamdag kanatong tanan og tungod niini matagaan kita og igong panahon, igong pagsabot aron matag-usa adunay katungod sa pag-decide whether angay ba kita nga muuyon o dili muuyon sa pagtukod niining NIR or Negros Island Region. I'd like to end our interview this afternoon by quoting a quote from Michael Moore, usa ka American film director who also addresses various social, political, and economic topics. And he said, and I quote, "To work for the common good is the greatest creed. Law is nothing other than a certain ordinance of reason for the common good, promulgated by the person who has the care of the community." And if we have all these people who care for our community, then everybody will experience abundance, peace, and harmony in our provinces and regions. With that note, akong dako kay pasalamat ni Attorney Marcelino Maxino and Engineer Fred Magaliano nga mihatag sa ilang panahon to sit down with me for this particular interview for the purpose of letting the people know nga kinahanglan silang masabtan una sa tanan that before we even talk about some other issues nga dunay kalambigitan sa NIR, let's try to figure out muna kung makapasar ba siya sa constitutionality niining maong Negros Island Region. To Attorney Marcelino Maxino and Engineer Fred Magaliano, daghan kaayong salamat kaninyo and padayon sa inyong misyon sa pagpalapnag sa kamatuuran o paggiya sa mga katawhan towards making the right decision for the future nga atong gipangandoy sa tanan. Kaninyong tanan nga naminaw ug sa tanan nga mga buot masayod pa, daghan kaayong salamat kaninyo. God bless you and good day.